Okay, good morning. Let's prepare our hearts for a beautiful sharing of the word. So tinutuloy natin ang series of preachings from the book of Romans. So sana yung mga nakaraan natin, binabalikan natin, it will help us develop consistency sa dun sa series of preachings natin. Kasi nga mahuhuli natin pagka na-review natin yung mga nakaraan. But it will help you, I will help you sa ngayong umaga, mapaliwanag natin ang ating pag-aaralan, ating mga binasa. Okay. Sa buhay Kristiyano, dapat malaman natin na merong Diyos na gumagalaw. Pag hindi kasi natin naintindihan yun, akala natin we control things. Akala natin kaya natin kontrolin ang lahat ng bagay, ang trabaho natin, ang mga anak natin, kinabukasan natin, ang security natin. But the truth is, God is in control of everything. Yun ang kailangan natin maintindihan. Kasi pag hindi natin alaman yun, pag sinasabi natin, kaya ako nagkaganito, it's because of my work, because of my education, because of what I've done, because of my achievement. Lahat yun, it's me, I. So minsan nawawala ang Diyos. Ngayon, pag ang tao, lalo na ang Kristiyano, pag alam niya na ang Diyos ang gumagalaw talaga sa lahat ng parte ng buhay, every area ng buhay ng tao ay gumagalaw ang Diyos. Siya ang nagkocontrol ng lahat. It doesn't mean na tayo ay robot. It doesn't mean na tayo ay wala ng choice, wala ng free will. Pero meron din po yun. Yun ang misteryo ng ipinapakita sa atin ng Biblia. God is in complete providential control, but man will remain responsible for their choices. Responsable pa rin tayo sa ating mga desisyon, sa ating pagpili. So yun ang alalahanin natin, and we'll try to explain that this morning. Ang sabi ng scripture po, ang linaw-linaw po, we know that all things God works for the good of those who love Him. So makikita po ang sabi doon, and we know. Dapat ito alam na natin. O dapat pinapag-aralan natin, dapat inaalam natin that God in all things, ang sabi, in all things, yung pag-aakay sa inyo ng someone na para kayo nandito. Pero lahat kasi ng kamukha ng pagtitipon ng mga miyembro ng church o ang simbahan. Pag nagtitipon-tipon yan, kasi yan ay kaloob ng Diyos. Although pinlano ng tao, inorganize ng lahat, pero ang sabi dito, God, in all things, works for the good. So gumagalaw ang Panginoon. God works in all things. So pag sinabing all things, masasayang pangyayari sa buhay natin, mga malungkot, mga challenging, mga victorious, even mga nakakaiyak na bagay, ginagamit ng Panginoon yon. So ibig sabihin, ang kasamaan sa mundong ito ay galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos yan, pero nagagamit niya. Ganun kagaling ang Diyos natin. Masama o mabuti, nagagamit niya yun sa kanyang kaluwalhatian. Malaking misteryo. Pero yun ang sinasabi sa atin ng Scripture. We know that in all things, God works. God works. So kung kayo suddenly na-involved sa Bible study, suddenly kayo ay na-involved sa church, suddenly nagagamit ang inyong mga gifts sa pagtugtog, suddenly nandito kayo, ito po ay kaloob ng Diyos. Okay? Ngayon, ang tanong naman, kailangan natin maliwanagan. Ang sabi dito kasi, in all things, God works for the good. Sino naman ang nagbe-benefit sa paggalaw ng Panginoon? Para sa ikabubuti daw, ang lahat ng ginagawa ng Panginoon. So, for the good of those who love Him. Yung mga nagmamahalang sa Kanya. Okay? So, kung kayo ay nandito, maybe in some way, subconsciously, mahal niyo ang Diyos. Kasi kilala niyo ang Diyos. Gusto niyo siyang sundin. Gusto niyo siyang malaman pa. Okay? Marami pa rin nagtatanong, paano ako gagamitin ng Diyos? O paano ako uunlad sa kaharian ng Diyos? Ang sabi dito, ang ganda ng pinangako niya sa lahat ng iniibig ng Diyos, ay gagawin niya ang lahat ng mga bagay para gumanda. Sino pa makakapagpangako sa atin yan? Ang gobyerno, ang eskwelahan, ang kaibigan, even ang church cannot promise something na mananatiling mabuti ang iyong kalagayan.
Wala, ang Diyos lamang. Kaya nga itong pinangakong ito, kung ating talagang ilalagay sa loob natin, ang laki nito. So, isipin niyo maigi. Halimbawa, sa pamilya na lang, merong halimbawa may namatay. Paano papasok ang kabutihan ng Diyos doon? Paano makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos doon? Namatay nga eh. Maaaring doon sa pagkamatay na yon ay na, halimbawa may inimbitahan silang pastor doon na nangaral during the burol. O doon sa pagkawala nung yung taong yung pagkamatay niya, ay nagulat, nagising ang mga tao na totoo nga, kailangan ihanda ko ang sarili ko. Dahil totoo pala na one day I will leave this world. One day ako ay mamamatay din. So kailangan kong paghandaan. Kung si Tito ngayon ay nakaburol na, ano ang mangyayari sa akin? Ang tanong kasi ng bawat isa na dapat sagutin ng mga tao ngayon ay, kung mamatay kayo, alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Kung ang sagot ay hindi nyo alam, hindi kayo sigurado, o maaaring meron lang kayong idea, o someone ay suggestion lamang ng iba, pero kailangan may kasiguruhan. Ang bawat na kay Kristo, ang sinabi, pag namatay siya, alam niya na siguradong sa langit siya. Yun lang naman ang requirements. Di ba? Yun lang ang hinahanap, magkaroon ka ng relasyon kay Jesus. At maintindihan mo bakit siya namatay. Ngayon, ang sabi ngayon ba pag sinabi ko bang mahal ko ang Diyos, I love God, meron akong t-shirt, I love God, meron akong sticker sa kotse, I love Jesus. Yung ba ibig sabihin ng sinasabi dito ngayon? Na gagawa na ng paraan para maging mabuti ang buhay ng tao kasi love God eh. Okay? So kailangan maintindihan natin ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang nanggagaling sa bibig, hindi lamang sinasabing I love God. I love my Savior. Okay? Alamin natin, sino ba talaga yung mga umiibig sa Diyos na gagawa niya ng mga magagandang bagay, gagawin niya ang lahat para sa buhay noong umiibig ng taong yun sa Diyos ay maging maganda. Okay? Alamin natin. So, ang pag-ibig kasi nga, hindi lamang yung nanggagaling sa bibig. Ang sabi dito, if you love me, keep my commands. Ngayon ito ang pruweba. Mahal ko ba ang Diyos o talagang sinasabi ko lang na mahal ko siya? Ang sabi ngayon, tignan mo ang buhay mo. Sinusunod mo ba ang inuutos niya? Ang linaw-linaw po ng sinabi ng words from Jesus Christ, kung mahal mo ako, sundin mo ang inuutos ko. Ngayon, examinin natin ang buhay natin. Sinusunod ko ba ang utos ng Diyos? Well, the bigger question is, alam mo ba ang utos ng Diyos? Kasi nga, di ba, kung sinusunod mo is one thing. Pero alam mo ba kung anong susundin mo? Kaya nga po, diyan pumapasok ang ating pag-aaral ng Biblia. Kailangan natin pinapag-aralan ang salita ng Panginoon. Kasi dito nakalagay lahat ng utos ni Jesus eh. Wala na pong other source, wala nang article. Kung saan natin malalaman, paano sundin ng Diyos? Kasi yun daw po ang ebidensya. Napakalaking ebidensya kung mahal natin si Jesus. Sinusunod natin ang kanyang salita. Kung alam na natin ang salita niya, ay masusunod na natin yon. So, kailangan natin, unang procedure, unang dapat nating saliksikin ay alamin natin ang salita, alamin natin ang utos ng Diyos. Nandito po lahat. Nandito sa Bible. Kaya nga we encourage everyone to attend Bible studies. It is not for membership. Hindi po kailangang umattend kayo ng Bible study para po maging miyembro kayo ng church. Hindi po. Ang Bible studies are to help you understand who God is. How to prepare for eternity. Paano niyo siya susundin? Kasi nga ang ganda ng pinangako ng Panginoon, ng Diyos, sa mga taong umiibig sa Kanya. Ngayon, alaman natin ang isang ebidensya na umiibig ang tao sa Diyos ay sinusunod ng Kanyang utos. How simple is that? Pero hindi natin yan magagawa kung hindi natin talaga isa sa puso ang salita ng Panginoon. Kailangan natin pag-aralan, kailangan natin saliksikin. Meron nga pong mga opportunities na binibigay ang church na ito para maka-join kayo ng Bible studies. May mga discipleship group Bible studies twice a week dito sa Canberra, kung maaari. Meron ding Zoom Bible studies, may online din kung hindi kayo maka-join. But there are opportunities po na pag-aralan natin ang salita
ng Panginoon. Ito pang maganda sa mga umiibig sa Diyos. Ang sabi, Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teachings." Again, sabi, sundin ang salita niya. Sabi ni Jesus ngayon, "Obey my teachings." Obey, sundin ang aking mga tinuturo. Sabi, "Anyone who loves me." Again, makikita po natin, nagprepresenta ang Diyos ng ebidensya, ng proof, na para malaman natin sino ba talaga ang umiibig sa Diyos. O para malaman nyo, ako ba ay umiibig talaga sa Diyos? Ayan po, ano po sinasabi ng Scripture? Anyone who loves me. So anyone, any nationality, any gender, any age, kung sinusunod natin ang katuruan ni Kristo. Ito pa ang maganda. Ang sabi, "My Father will love them and will come to them and make our home with them." So mahal natin si Jesus, sinusunod natin ang kanyang utos, kasama daw natin ang Ama, God the Father, with us, at nananahan sila sa atin. Alam niyo ba yung nananahan? Kasama natin. Hindi tayo bibisitahin lamang, hindi siya tumutugon lamang sa atin pag may dasal tayo, sasamahan tayo. Ang sabi, "And make our home with them." The Father and Jesus Christ will live with you. Not live na binabantayan ka lang, kasama natin. So kung sinusunod natin ang salita ng Panginoon, makikita natin ang ebidensyang sinasabi ngayon ay kasama natin si Jesus at ang God the Father. At sila ay kasama natin. Ngayon, ang tanong naman, paano ka naman po masusunod ang kanyang mga inuutos? Napakarami naman po. At saka marami pong, talaga namang mahirap. So sa tao, mahirap yan. Pero ito, tignan nyo ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga inuutos. In fact, this is love for God, to keep His commands. Yan po. Ang pag-ibig daw ay sumunod sa kanyang mga utos. Etong maganda. His commands are not burdensome. His commands are not burdensome. True love for God is proven by obedience, not just words or feelings. Okay? So kung ito ngayon ang mga sagot sa mga tao, ang hirap naman po. Ang dami namang inuutos ni Jesus na hindi ko kaya. Siguro pag tumanda na ako, o pagka nag-retire na ako, o pagka mahina na ako talaga. Ang pagsunod po sa Panginoon ay dapat ngayon na, hindi naghihintay. Kasi ang susundin mo naman daw ay hindi mabigat. Hindi mabigat, hindi burdens, hindi mahirap. Bakit naging hindi mahirap yon? Sa mga umiibig sa Kanya. Hindi ba pag mahal mo ang isang tao, kahit nga mahirap gagawin mo eh. Kahit malayo pupuntahan mo, kahit mabigat ay bubuhatin mo. Kung yun ang nagagawa natin sa tao, bakit hindi natin magawa sa Diyos? Kasi nga, pag ginawa naman natin, pag sinunod natin ang inutos ng Diyos, meron naman dahilan yun eh. Halimbawa na lang, sinabi, huwag kang magsinungaling. Kaya naman sinasabi ng Diyos na huwag kang magsinungaling ay para wag mag-multiply ang iyong ang kasalanan, para hindi ka mapinsala ang iyong buhay, hindi ka ma-in trouble sa batas. Kaya sinasabi yon. Kasi nga, para tayo makapamuhay ng tama sa ating kapwa, masunod natin ang pinagbuutos ng mga batas sa lupa at ang batas ng Diyos. Kung gusto po natin, magagawa natin yun eh. Kumukha ng pagsamba, sambahin natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga patakaran sa buhay natin, sa pagpapalaki ng anak natin, sa ating relationship. Ang lahat namang yan ay kaya nating sundin at hindi siya mabigat. Ang sinasabi po, this is love for God, to keep His commands. So 3 scriptures po ang sinasabi sa atin, keep His commands, obey His teachings, keep His commands. So yun po ang ebidensya, ang paraan, ang katanggap-tanggap na para ma-express natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Sundin natin siya. Sundin natin siya. Sundin natin siya. Kaya po ang talagang tinatayuan ng simbahang ito ay ang salita niya. The church stands on the authority, the sole authority of the Scripture, the Bible. Wala na pong ibang authority. Kaya nga lahat ng teachings namin, discipleship, lahat ng training, lahat ng workshop, lahat ng aming pong
sinishare ay tungkol sa Scripture. Kasi nga po, ang talagang gusto naming maitaguyod talaga, that the church stands on the truthfulness of the Word of God. Pinapaalala ko po sa inyo at hinihiling sa inyo na magtiwala kayo sa salita ng Diyos. Wala pong nakasulat dito na ibubulid kayo sa kasamaan, na itutulak kayo sa kasalanan, na dadaling kayo sa kapahamakan sa inyong paglisan sa mundong ito. So kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin ang salita, kailangan natin ang salita, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga po ang ginagawa natin ngayon, maski sa mga social media, sa lahat po, sa mga emails, sa mga chat groups, ay sinishare po natin ang mga devotions, ang mga salita ng Panginoon. Ginagamit po natin yan. Kasi wala nang mas importante dito except the Word of God. At kaalam na natin kung alam ang salita ng Panginoon, malalaman na natin ang kanyang mga commands at hindi po mabigat yon. Ngayon, ang susunod nating scripture ay maaaring magulat kayo or maaaring isipin nyo, ang hirap nitong gawin. Or pwede naman ako mag-pretend o pwede ko naman itong magkunwari. Kasi dito, hindi natin pwedeng sabihin mahal natin ng Diyos, tapos merong isang parte na hindi natin ginagawa. Okay, tingnan natin. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Antindi po niyan. Okay? So yung first part, mahalin natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga inuutos. Okay, ginagawa natin yon. Mahal ko ang Diyos, sinasamba ko siya, nananalangin ako sa Kanya, pinapag-aralan ko ang Kanyang salita. Pero, hindi ko talaga matiis yung kapatid kong ito kasi hindi ko makalimutan ang Kanyang ginawa. Hindi ko talagang hindi ko siya kayang ibigin. Pero ang sabi doon, hindi po pwede yun eh. Malaking problema yun. Sinusunod mo ang Diyos, sinasabi mong mahal mo siya, pero galit ka sa kapatid mo. Ang sabi, whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Okay? So po, pwede ba yun? Meron ba talagang nangyayari, mahal na mahal niya ang Diyos, sinasabi niyang mahal niya ang Diyos, pero galit siya sa kapatid niya, galit siya sa kapwa niya. Meron ba talaga nangyayari yon? Ito po ang katotohanan. Kung talagang mahal na mahal mo ang Diyos na totoong-totoo na ayon sa Biblia, hindi mahirap na mahalin ang kapwa. At actually, nagiging automatic pa nga yun eh. Nagiging parang yun na ang prutas pagkamahal mo ang Diyos. Nagiging mapagmahal ka na, mapagpasensya, mapagpatawad. Kaya ito ngayon, tinulugsa ng 1 John 4:20-21 ng mga nagsasabing, mahal ko ang Diyos lamang ang pakikinggan ko, siya lamang ang kakausapin ko. Pero kailangan magising kang kapatid, kasi ito ang sinasabi. First part lang yon. Pero kung Diyos lang ang mahal mo at galit ka sa iyong kapwa, ikaw ay liar. Ang bigat po, no? Sinungaling ka. Sinungaling, hindi totoo sinasabi mo. Okay? And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brothers. Tingnan niyo po ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito, must. This is actually a command. Ang lahat na nagmamahal sa Diyos, kailangan mahalin din ang kanilang kapwa. So must. So this command is not a request. It's not a suggestion. Hindi iminumungkahi sa inyo. This is a command. Kasi nga, again, I will emphasize, ko po sa inyo, make it clear, pag mahal mo ang Diyos, nagiging automatic talaga. Yung totoong mahal mo ang Diyos without hypocrisy, sincerely love God, want to obey His command, then loving your brother and sister would not be a problem, would become automatic. Okay? Kasi nga, isipin nyo, examinin nyo ang inyong mga buhay. Kung ito po ay nangyayari pa, may problema, may kailangan baguhin, may kailangan isuko, may kailangan pang intindihin, kailangan pa talaga ng kalakasan, pagbabago ng Panginoon. Kung hindi natin napapatawad, kung galit pa rin tayo sa ating
kapwa. Kahit ano pang sabihin mo, kahit ano pang expression, isigaw mo pa araw-araw, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Lahat pa na expression na gawin mo, lahat ng post sa Facebook o social media, mahal ko ang Diyos. And yet, ang sabi, you hate your brother, you're unforgiving, ang sabi, you're a liar. Ayun po. Liar po, hindi totoo ang sinasabi mo. Liar. So, in-explain ko lang po, galing po sa Biblia to, hindi po idea ko to. Sinasabi, according to God, according to His command, even if you say you love God, you hate a brother, you're a liar. Ang bigat po niyan. So, ano po ang dapat natin gawin? Kailangan talaga minsan ang pagpapatawad, pagmamahal sa kapwa. Hindi ko naman po sinasabing madali yon. Madaling magpatawad, madaling ma-overcome ang ginawang hapdi sa atin, madaling yakapin uli, madaling tanggapin. Hindi ko po sinasabi yon. Talagang mahirap. Talagang mahirap. Kaya nga, kailangan talaga natin ang Diyos, even in the area of offense. Even in the area kung ikaw ay na-offend, kung ikaw ay biktima ng kasalanan ng isa, kailangan natin ng Diyos para ikaw ay makapagpatawad. On your own, hindi talaga mangyayari. Hindi mangyayari yon. Kaya nga ang Kristiyano, mas mabilis siyang magpatawad, mas mabilis siyang magmahal sa kanyang kapwa kasi kasama na niya ang Diyos. Si Kristo ay nasa puso niya. Pero isipin mo po, ang mga walang malayo sa Diyos, walang relasyon kay Jesus, ang kanilang pagmamahal ay ano lang yon, parang outward lamang, parang hypocrisy lamang, pag nakatingin lang, sa harapan lang. Pero pag nakatalikod, hindi na. Pero ang Kristiyano po ay nagmamahal sa Diyos ng tunay at nagmamahal sa kapwa ng tunay. Kasi ayaw nating masabihan tayo na sinungaling. Ito ba ay maikukubli natin? Hindi natin pwede ikubli yan. Hindi natin pwede mag-pretend yan. Maaring sa loob ng church o sa harap ng kapwa natin, ay pwede nating sabihin, mahal natin siya. O tinatanggap ko siya, kapatid ko siya. Pinatawad ko na siya. Okay? Pero hindi ko makakalimutan ang kanyang ginawa. Okay? May I remind you po, sa pagpapatawad, ay kaya nagiging mahirap sa iba kasi ang lagi nilang iniisip, hindi ko siya mapatawad kasi hindi ko makalimutan yung kanyang ginawa eh. I cannot forget yung ginawa niya sa akin 2 years ago, 5 years ago, 10 years ago. Now, forgiving po ay hindi tinuturo ng Biblia na para malaman mo na ikaw ay nakapagpatawad na pag hindi mo na naaalala yung mga nakaraan, pag hindi na sumasagay sa isip mo yung ginawa niya. Imposible po yan. Imposible kasi napakahirap na kalimutan ng ginawa sa atin. Pero, ang sinasabi, kahit naaalala mo, kahit sumasagay sa isip mo, kahit naging fresh na uli ang lahat, yung mga bagay na yon na hindi na nagtutulak sa iyo na mapuot, hindi na nagtutulak sa iyo na kamuhian siya. So kahit natin maalala ang mga bagay na yon, you can still forgive. And you have forgiven that person. You've accepted him na kapatid pa rin siya, although hindi mare-restore fully ang lahat. At kahit maalala mo pa yon, you are still express your forgiveness. So wag tayong magkakamali ng gano'n kasi hindi natin kayang kalimutan. At ito pa ang sinasabi ng Biblia. Kaya kailangan yung mga nakaraan natin ay maging hindi daw master natin. Your yesterday should not be your master, but should be your teacher. Ang ibig sabihin, yung nakaraan natin, hindi master, na yun tayo nakatali, prisionero ng nakaraan. Ang nakaraan daw natin ay kailangan guro, nagtuturo. Kaya nga, we learn, we grow from the past, yung mga nangyari sa atin. Kasama yung mga mahahapdi, yung mga masasakit. Yun ay nagturo sa atin para naging mas lalong maingat, mas lalong paladasal, mas lalong matitiwala sa Diyos. Kasi nga, yun ay naturuan na tayo sa ating mga nakaraan. But forgiveness can still come in. Ngayon, ito pa ang malalim na sinasabi ng Biblia, kailangan nating mapaliwanag. Sabi, for those God foreknew, ang lahat daw nang nakita na ng Diyos o nalaman ng Diyos ay itinalaga na niya. Okay? So, nakita ng Diyos ang mga tao bago pa ipinanganak
na itinalaga niya. Ito ay kailangan maintindihan at malaman at matanggap natin. Ang nagiging Kristiyano po ay hindi ko binabaliwala ang inyong mga desisyon. Kaya naging Kristiyano, ang isang Kristiyano ay dahil sa tulong ng Diyos. Dahil sa tawag ng Diyos. Iyan po ang totoo. Pero ngayon, tatanungin nyo ngayon, paano po? Decision ko yun eh. Ako nagdesisyon. I've decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. I've decided to join the church. I've decided to become a Christian. Totoo yun. Nagdesisyon ka. Pero alam niyo ba, according to the scripture, sinasabi dito, yung decision mo ay tinulungan ka ng Diyos. Lahat ng naging Kristiyano, lahat ng nagsisi, lahat ng sinurrender na ang buhay sa Diyos, tinulungan sila ng Diyos. Bakit? Bakit kailangan tulungan ng Diyos ang isang tao na mag-decide? Kasi nga, ang tao ay sukdulang masama. We are sinful. Ang lahat ng parte ng katawan natin is ang tendency ay magpakasama. Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, kung pababayaan lang tayo, hihintayin tayo na Diyos na mag-decide, hihintayin ko to na mag-decide. Para tanggapin ako. Hindi po mangyayari yon. Because a sinful man and a regenerated heart, yung mga pusong matigas, yung mga pusong wala ang Panginoon, hindi po magkakaroon ng desire na sundin ng Panginoon. Hindi magkakaroon ng kagustuhan na ma-inlove sa salita ng Panginoon. Hindi siya magkakaroon ng interesado na umatin ng church or maging kaibigan ng Kristiyano. Kailangan siyang tulungan ng Diyos. Ganon kasukdulan ang kasamaan ng tao. Kaya lahat ng tao po ay kailangan tulungan ng Diyos. Yun po ang malaking misteryo na maaaring hindi natin naiintindihan. Kaya nga po, dumarating yung sinasabing predestination o foreknew, predestined. Ibig sabihin, itinatalaga muna ng Diyos ang isang tao. Kaya bago pa siya ipanganak, kaya nang siya ipinanganak, gumagawa ang Panginoon ng paraan ngayon. Kaya nga, di ba sanabi, God works all things for the good of that person. Kaya nga yung kadahilanan, bakit ka napunta ng Australia, o bakit ka napunta ng Saudi, o bakit ka napunta sa Hong Kong, maaaring yun ang paraan, doon ka na born again, doon ka nakakilala. Meron naman mga tao, kailangan pang gumawa ng krimen at nakulong, nasintensyahan. Doon pala sa kulungan, doon siya makakakilala sa Panginoon. Doon niya maintindihan ang gospel. So nakikita niyo po ang misteryo ng buhay na hindi natin naiintindihan. Lahat yun ay pinapagdoktong-doktong ng Diyos. God works for the good of those who love Him. Kaya po, itinatalaga ng Diyos. Kasi pag hindi tinalaga ng Diyos, pag hindi siya namili, hindi niya sinabi na ito ay tutulungan ko makakilala sa akin, lumapit sa akin, wala pong lalapit sa Kanya. Kaya po, isipin nyo, kaya kayo nandito, dahil this could be predestined by God. That you met someone na nandito, naging kaibigan nyo, naging kapitbahay, naka-join kayo ng Bible studies. Kayo ay suddenly member of this church. It could be predestination, tinalaga ng Diyos. Kung yun ang lalagay natin sa isip natin, mas lalo mo siyang pasasalamatan. Although gumamit ang Diyos ng mga kaibigan, ng mga kapwa natin, kasama natin sa trabaho. Pero ang totoo po, itinatalaga, He predestined to be conformed to the image of His Son. So itinatalaga ng Diyos, ang Kristiyano ay maging katulad ng kanyang anak. Kaya nga po, ang desire natin, ang goal ng Kristiyano is to be Christ-like. Kaya appreciate niyo po ang mga bagay na kung nasaan kayo ngayon, maaaring ang mga invitasyon, ang mga tawag, ang mga text, so you can join this church or be connected with someone. That's already predestination. Itinalaga na ng Diyos yun. Kaya nga, ang mga Kristiyanong na born again na, ang papuri ay sa Diyos lamang. Sa Diyos lagi. Ang pagpapasalamat ay sa Diyos. Totoo yun, gumagamit siya ng tao.
So we cannot just give all the glory, kaibigan. Salamat kay Pedro, tinulungan ako magbasa ng Bible, tinulungan ako maka-join ng Bible study, tinulungan ako maka-join ng church. Talagang itong si Pedro ay talagang habang buhay ko itong pasasalamatan, talagang magaling na kaibigan yan. Pero ang totoo, ang dapat mong pasalamatan ay Diyos. Kasi kung naiintindihan mo ang salita ng Diyos ngayon, sinasabi lahat ng parte ng buhay mo, kahit kaliit-liitan na nangyari sa'yo, nadapa ka, napasok ka doon sa trabahong yun, o na-connected ka someone here, o nandito ka ngayon sa Australia, o kaya nandoon ka sa Saudi, lahat yun ay itinalaga ng Diyos kasi nga merong predestination. Itinatalaga ng Diyos sa mga bagay. Ngayon, ang sasabihin natin, so ang tao pala ay robot, wala nang free will, wala nang free choice. Meron po, kasi nasa iyo pa rin ang huling desisyon. Tutulungan ka ng Diyos na magdesisyon. Okay? So kahit tinulungan ka ng Diyos, kung ayaw mo magdesisyon, ay napakahirap pa rin sa iyo. Kaya ang desisyon mo ay merong tulong, may paggabay, may pag-akay ang Diyos. Kaya talagang ang lahat po ng patotoo, lahat ng papuri ng Kristiyano ay sa Diyos. Dahil nalaman ng Diyos o itinalaga na ng Diyos bago pa ipanganak para ang tao ay maging katulad ni Kristo. Okay? So that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Ang ibig sabihin, ang nangyari kay Jesus, firstborn siya, yung nangyari kay Jesus na namatay at nabuhay na mag-uli, yun daw ay nangyari, siya ang nag-umpisa. At yung nangyari kay Jesus na nabuhay na mag-uli ay mangyayari sa atin. That is the greatest hope na dapat natin asahan. It's not to become wealthy, it's not to become rich, it's not to become powerful, it's not even education. Hindi naman po masama yun. Pero kung yun ang laging kahahantungan natin, kailangan ako'y maging ganito, kailangan ako'y maging mayaman, powerful, position, education. It's not the end of everything in this world. Kasi iiwanan din man natin yun eh. Hindi ka kailangan maging abogado para mapunta sa langit. Hindi ka kailangan maging doktor. Kahit ano ang natapos mo. Although importante yun sa atin, but the end goal of every man, every human being is to have a relationship with Jesus Christ. And the only way na mangyayari yon ay para mailiwanag sa Kanya ang Scripture. So makikita niyo po yon, ano yan duktong-duktong yan Ikaw, bago ka ipinanganak, itatalaga ka ng Diyos kung saan ka titira, kung saan ka mapupunta, kung sino ang pamilya mo, kung sino ang kamag-anak mo. Sino ang saan ka mag-aaral. Yun po ay itinalaga ng Diyos, pinagduktong niya yung mga bagay. Kaya wag natin naman sasabihin na wala na tayong responsibility. Sabi ng Scripture, responsibility mo pa rin ang iyong mga choices. Responsibility mo pa rin ang iyong mga desisyon. Napakahirap pong pagtugmain ang paggalaw, providential control ng Diyos, at tapos human decisions, lagi po magkasama yon. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin ang mga taong nasa impyerno ay dahil tinalaga sila ng Diyos o hindi sila tinulungan ng Diyos. Hindi po. Ang sinasabi ng Scripture, ang lahat ng nasa impyerno ay dahil sa kanilang desisyon na tanggihan ang gospel, na tanggihan ang salvation na ina-offer ni Jesus Christ. Kaya po, merong predestination. For those God foreknew, ibig sabihin, nahalam na niya kung sino itong ipapanganak one day. This could be before the creation of the world. Kaya nga itinalaga na niya. So sa mga taong, mga Kristiyano na ngayon, tunay na tunay, sa puso nila, sila ay Kristiyano, salamat sa Diyos dahil ikaw ay pinili. Pinili. Hindi dahil sa kung sino, hindi dahil sa kansaang simbahan, kundi itinalaga ng Diyos. Kaya nga kung ilalagay natin, nandito ako ngayon, ito talaga ang talagahan ng Diyos? Ito ba talaga? Predestination ko ba talaga na nandito ako ngayon nakikinig sa mensaheng ito? Maaari pong ito ang pagkakataon na itinalaga ng Diyos. At sa mga susunod pang pagkakataon, dahil lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya ay inaakay niya.
Pag yun pang nilagay mo sa isip mo, inakay ako ng Diyos. Inakay ako ng Diyos. Kaya nga yung mga taong naliwanagan na sila ay inakay ng Diyos, predestined, called, elected, hindi na sila tatalikod sa Panginoon. Kasi isipin mo, inakay ka ng Diyos, paano ka pa magkakasala? Paano ka pa babalik sa buhay ng kasalanan? Inakay ako ng Diyos. Sabi kanina, nabasa natin, Jesus Christ and God the Father would live with us kasama sa buhay natin. And we also know, and we also read, the Holy Spirit will live with us. Kaya nga po, ang buhay ng Kristiyano, kung totoong-totoo, ay ang punong-puno ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ang Diyos ang kanyang dinadakila, ang Diyos ang kanyang sasambahin. At salamat, yes, pinapasalamatan din ng mga taong tumulong sa atin, nag-akay, nag-imbita, nagyaya. But italaga niya po, predestination. Halimbawa, si Mayang at si Cha, it could be, naisip niyo ba nung grade 2 kayo, nung elementary, na kayo kakanta rito? Naisip niyo ba yon? O kaya ba, yun ba yung naging goal nyo? Hindi, di ba? Hindi pumasok sa isip nyo. But suddenly, binibigyan ko lang po ng example, suddenly kumakanta ka dito. Because God predestined that. It's beyond our imagination. It's beyond our comprehension. Mga nangyari sa atin ngayon, hindi natin inisip yun. Hindi natin naging resolution natin, naging adhikain natin. So ano man ang nangyayari sa atin ngayon, kung nasaan man tayo ngayon, itinalaga ng Diyos yun. Itinalaga ng Diyos. So hindi tinalaga ng Diyos na isang tao ay maging magnanakaw or kriminal o anuman. Yun ay maaaring gamitin pa rin ng Diyos ang ating kasamaan, ang ating consequences ng ating kung saan man tayo napunta. So, salamat sa Diyos na mayroon Diyos na nagtatalaga, pumipili, umaakay, tumutulong sa ating lahat. Sa lahat po, kayo po ay inakay ng Panginoon. Could be the start of a few steps na mas lalo pa kayo aakayin ng Panginoon kung kayo po ay nagkaka-interest talaga na makinig ng salita, mag-aral ng salita ng Panginoon. Yung mga bagay na yon are some of the things that God will work all things for the good of those who love Him. So, ang ano po natin, saliksikin natin, how can I continue to love God? How can I continue to experience the love of God? Ang sabi nga, unang nagpakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya nga, before, while we were still sinners, God died for us. Namatay si Kristo habang tayo ay nagkakasala pa. Now, this could be something, a new beginning for everyone. Kaya nga bagong lugar ito, lumipat tayo dito para nga mas malapit sa mga andito, sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. This could be a predestination by God. Predestination. Kaya tayo nakarating dito. Predestination, bakit tayo involved ngayon dito? Predestination, ang mangyayari ngayong hapon. Predestination, ang mangyayari bukas. Dahil lahat yun, ganun kalaki ang Diyos na nakokontrol niya ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak at sa kanyang mga umiibig. Okay? Let's bow our heads. Thank you, Lord, for revealing unto us how you move, how you control things, and for revealing yourself that you are a God who is in complete control of every detail, every minute things in this world. Now we realize, Lord, that our decisions, our choices are guided by you, by the Holy Spirit. That's why we're making godly choices. That's why we're making glorious decisions. These are all because of your help for us. Thank you, Lord, that we have been predestined, that you foreknew us even before we got born. And through this, oh Lord, you work things, you make things, you connect things, every opportunity, every event, every detail. You are, Lord, in complete control of things. If we
take that into our minds wherever we go, saan man kami, ano man ang gagawin namin, Lord. Hinding-hindi, Lord, kami magkakaroon ng pride. Hinding-hindi kami magkakaroon ng kayabangan. Kundi kami po, Lord, will make us, Lord, humble, contrite in our hearts to acknowledge there is a God who works all things for me. And because of that, I will be eternally grateful. Thank you, Lord, for the opportunity to serve you, to become a child of yours, to be able, Lord, to take all the opportunity, all these the chances, Lord, that you're giving us, so that we can come closer to you. Salamat, Lord, sa paggalaw mo sa aming buhay.